tinto si Ontiveros. Aminado po si Ontiveros na ang pinakamalakas sa mga kandidato ay si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, napakaaga po nilang magsisuko, no? Tarantan-taranta po sila. Hindi po nila alam kung ano po ang gagawin nila para talunin si VP Sara eh. Lahat po sila nagsasabi ngayon, lahat ng mga kandidato na gustong tumakbo, nagsasabi po sila na kinakailangan magkaisa. Eh, ang pinakamaingay po sa mga nagdedeklaran tatakbo sila, itong si Risa Ontiveros. Samantalang ako po, ang pakiramdam ko, ang gusto pa rin ng mga dilawan at kakamping ay walang iba kundi si BP Leni, dating Vice President Leni Robredo. Okay. Kaya yan yung dilema nitong mga dilawan, yung atat na atat, yung kampanya na si Risa Ontiveros, sa tingin nila walang kapanapanalo. Samantalang yung nakikita nila na pwedeng ipantapat, hanggang ngayon patay-patay. Si Leni Robredo, yung style pa ng mga Duterte yung gustong sundan, no? Yung last minute bago magdedeklara na siya ay tatakbo. Talo ka na nung nakaraan dyan sa estilo mo ng ganyan, ulitin mo na naman. Okay. Problema po ng mga dilawan kasi at kakamping kasi mayroon silang mayroon po silang anong tawag diyan? Identity. Identity crisis. Bakit po? Hindi nila alam kung ano sila eh. Maling-mali yung pagpoporma nila sa sarili nila. Ako ito pinakamalaking pagkakamali ng dilawan at kakamping. Yung i-align nila yung sarili nila kay Pangulong Marcos, baliktad eh. Baliktad po. Nung araw, dekada po nilang pinaglaban yan, Marcos magnanakaw, 'di ba? Dekada po nilang sila yung masugid na kumukundi na sa pamilyang Marcos bilang magnanakaw, no? Etc. Talagang tapos nung panahon na ang mga Marcos ay nasa lowest point ng kanilang popularity ngayon, negative na si BBM. Tsaka sila umepal na sila ay i-align yung sarili nila kay Marcos. Kaya, si BP Sara, dahil lang kay BP Sara, mas takot sila kay BP Sara. Yan yung sinabi ni Erisi sa kanila eh. Yung mga kasamahan niya, mas takot na maging presidente si BP Sara. Kaya kaya nilang pagtakpan yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, pinakamalaking korupsyon ang nagaganap sa Pilipinas ngayon under ng presidency ni Pangulong Marcos BBM. Dinideny nila yan. Ayaw nilang palabasin na, kumbaga, gusto nilang palabasin na Duterte pa rin ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. Masyadong detached si Leni Robredo, itong si Risa Ontiveros at lahat po ng mga katropa nila, De Lima, Shell Jokno, Bam Aquino, tsaka to si Kiko Pangilinan. Sinayang nila yung tsansa nila. Ito na sana yung tsansa nila. Sa tindi ng galit ng tao dito sa Marcos administration, na solo ng Duterte. Sa totoo lang po, ang popularidad po ni BP Sara
Hindi naman dahil yung naging vice president siya. Kaya lang, walang alternative yung tao. Tanging Duterte lamang ang lumalaban sa mga Marcoses ngayon. Etong mga dilawan, instead na sana nakakuha kayo ng suporta sa mamamayan, baliktad, kinampihan nyo ngayon yung mga Marcos. Tapos pinopromote nila si Bibi Sara bilang pinakamalakas. Lahat ng dilawan na nagsasalita, Drilon, Hontiveros, Trillanes, si Pogi, si Poging Liamas. Lahat sila. Mga Duterte supporter, kami lahat nagsasabi pinakamalakas na kandidato si BP Sara. Yung mga kalaban ng Duterte, lahat ng anti-Duterte, sinasabi na pinakamalakas si BP Sara. Sino pang magsasabi na matatalo si BP Sara kung both sides? Pro Duterte, si BP Sara ang pinakamalakas na kandidato. Anti-Duterte, si BP Sara ang pinakamalakas na kandidato. Sino pinopromote natin? BP Sara. Sino pinopromote nila? BP Sara rin. Hindi ko maintindihan. Ako sa totoo lang, nabobobo po ako sa strategy nitong mga dilawan at kakamping. Paano nyo palalabasin? Lantad na lantad sa tao Ghost Project. Lantad na lantad sa tao na mga magnanakaw tong ng mga tao sa gobyerno ngayon. Paano nyo palalabasin na Duterte ang may kasalanan o Duterte ang pinakamalaking may kasalanan sa Pilipinas ngayon? Samantalang never before nasaksihan natin yung ganito kalaking korupsyon. Mali Pero yan, dahil sa pagkakamali nila na yan, tayo po ang makikinabang. O bakit po dilawan ng binabanata natin? Sirang hindi na po, warak na po ang si BBM, negative na po. Siya na po yung nag-eliminate. Alam po ninyo, ang hindi po makakatulong, sino man ang babasbasan ni BBM, hindi po makakatulong yan sa kanilang kandidatura. Ang nangwasak ng hindi mo na kinakailangan banatan si BBM araw. Ngayon, etong mga hindi ko maintindihan kung engot o ano Alam mo yun? May chance na kayo na magpakita na kayong alternative sa korupsyon, kayong alternative sa kapalpakan ng gobyerno. Pero mas pinili ninyo na kampihan yung palpak, pinili ninyo kampihan yung korupsyon kaysa sa mamamayang Pilipino. Tapos aasa kayo na mananalo. Hindi na po to yung pagiging presidente po ni BP Sara Inday Duterte. Hindi na po yan question na magiging presidente ba siya. Ang question dyan, when? Kailan siya magiging presidente? Mas sa 2028 ba? Pag nanalo siya sa eleksyon o mas mapapabilis dahil sa alam nyo na kung ano pa man dahilan. Maraming salamat sa mga dilawan o kakamping. Maraming salamat sa mga makabayan black. At maraming salamat sa mga loyalista na iisa po ang tema nila tuwing magsasalita kay BP Sara Duterte. Pinakamalakas na kandidato. Maraming salamat sa inyong lahat na mga anti-Duterte kasi ang lakas ninyo, ang lakas ng inyong social media.
Ang lakas ng inyong media, PR sa media. Kakampi nyo pa yung mga fact checker ng Facebook. Kakampi nyo lahat eh. Di ba? Kakampi nyo yung Facebook, kakampi nyo yung mainstream media, at sangkatutak. Sangkatutak ang inyong mga vlogger, sangkatutak ang inyong bayarang influencer, pati yung mga laos na artista. Sangkatutak ang inyong artista. Mapalaos, mapasikat na artista. Siyempre, hindi natin pwede sabing laos si Nadine Lustre. Maraming sikat, si Vice Ganda, si Nadine Lustre, na anti-Duterte. Kontrolado nyo lahat. Pero bakit si BP Sara pa rin? Kahit kasi kontrolado ninyo lahat ng media, kontrolado nyo lahat ng mga social media, still, hindi nyo po mapapaniwala ang mamamayang Pilipino sa kasinungalingan. Ano ba binibenta nila? Ang binibenta nila, mas salot ang mga Duterte kaysa sa mga administrasyon. Pucha, hindi po maniniwala yung mga tao dyan. O pati pa pala simbahan, hawak nyo pa rin. Yung pagbanat ninyo araw-araw sa mga Duterte, pinopromote nyo lang lalo yung mga Duterte. Akala nyo yung pagpopromote nyo, yung pagsasabi nyo na EJK, pagsasabi nyo ng war on drugs, pagkontra ninyo sa war on drugs, akala nyo nasisiraan nyo yung mga Duterte? Lalo naming nakukumpara. Kita nyo, pinakamalaking interest sa lahat ng mga views ko, pinakamalaki kong views ngayon, yung sinabi ko na kahit na umabot na ng 540,000 sa Facebook, na kahit na anong gawin ninyo kay BP Sara, matuluyan mang i-impeach nyo si BP Sara, pati ang impeachment, promotion po yan sa mga Duterte, akala ninyo? Walang araw na hindi binabanggit sa mainstream media si Sara Duterte at ang mga Duterte. Walang araw. Araw-araw ibig sabihin. Nababanggit is either yung kaso ni Tatay Digong, ICC, o yung kaso ng mga idinadawit kay Tatay Digong, o yung kaso mismo ni BP Sara. Akala nyo ba nakikita ng mga taong bayan? Yes, buti nga nakasuhan sila. Hindi po. Ang nakikita dyan ng taong bayan, yung mga magnanakaw, inuusig yung mga Duterte. Promotion lahat po yan ng Duterte. Kala ninyo, tuwan-tuwa kayo, di ba? Nagsabi yung ICC. Idinawit to si Bongo, si Senator Bato, at iba pang yung 6 na iba pa. Akala nyo yung mga mamamayan, ay, may kaso na silang lahat. Yes. Hindi po, galit na galit lalo ang mamamayan sa inyo. Lahat ng ginagawa nyo, ginagalit nyo lang yung mamamayan. Bakit po? Alam na magnanakaw marami sa gobyerno eh. Tapos ang makukulong, ang kinakasuhan, kung hindi mga Duterte, mga supporter ng Duterte, ang bilis nyong kasuhan. Maski po yung mga simpleng bagay na hindi kayo naglalabas ng medical bulletin, may nagpakalat ng peking medical bulletin, kakasuhan nyo na yung mga marunong po mag-isip yung taong bayan. Alam po nila na hindi po illegal ang pagkakaroon ng confidential fund. Kung confidential fund pa rin ang sinasampan yung kaso kay BP Sara,
Alam po nila na ginigipit nyo lang yung mga Duterte. Yan yung nagko-contribute kung bakit popular na popular si BP Sara. Nakita nyo ba yung mga nagkakalye survey ngayon? Bakit po si BP Sara iboboto nyo? Hindi corrupt. Imagine nyo, ilang taon nyong pinalalabas na corrupt si BP Sara dahil sa confidential fund. Pero ang tingin ng mga tao, hindi corrupt si BP Sara. Bakit? Ang tingin ng mga tao, pinakamalaking korupsyon, flood control. At hindi nila narinig kailanman yung pangalang Duterte sa flood control. Kaya lahat ng mga ina-inarte ninyo, kala nyo, yung pag ginagawa ni Father Flavi ngayon na hinuhukay yung mga bangkay ng kung sino, akala nyo maganda epekto niyan sa mga mamamayang Pilipino? Ginagalit nyo lang yung mga tao. Kitang-kita namin ang korupsyon. Daang bilyon ang binubulsa ng mga magnanakaw. Tapos babanatan nyo yung mga Duterte dahil sa kampanya laban sa droga. Yun nga ang nagustuhan ng mga tao kay Tatay Digong. Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Tumakbo si Tatay Digong. Yan ang bukang bibig niya. Kampanya laban sa droga, kampanya laban sa kriminalidad, kampanya laban sa korupsyon. Nanalo si Digong, nakita namin. Kayo rin, nasaksihan nyo rin. Natuwa ang mga tao, kayo hindi natuwa. Bakit hindi kayo natutuwa sa kampanya laban sa droga? Sino bang hindi natutuwa sa kampanya laban sa droga? Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Akala nyo ba magagalit yung tao pag pinaalala nyo yung ginawa ni Tatay Digong? Hindi nagagalit. Namimiss namin. Lahat ng mga tao ngayon na nangangamba na naman ulit, namimiss namin si Tatay Digong. Bakit number 1 si BP Sara? Kasi Duterte siya. Alam namin lahat kung ano nangyari sa Davao. Alam namin lahat kung ano ang ginawa ng tatay niya at gusto namin yun na ipagpatuloy. Hindi nyo binabanatan yung administrasyon na punong-puno ng korupsyon. Kaya maraming salamat kasi tuloy-tuloy ang pagpopromote nyo kay BP Sara. Pati yung mga pagtawag ninyong tatay naming karton. Nakasalukuyan na natutuwa kayo na kulong pa rin ang tatay naming karton. Kahit na anong ingay namin, nakakulong pa rin. Kala ba ninyo? Natutuwa yung mga Pilipino, ay, pinakulong nila si Tatay Digong. Iboboto namin sila. Hindi po. Kayong nagpakulong kay Tatay Digong. Bubueltahan namin kayo. Wala po kaming maasahan ng dito sa katarungan dito. Saan ka nakakita? Alam po ninyo. Dalawa lang po yung matinong pwedeng mag-imbestiga dyan sa mga kalokohan sa flood control. Blue Ribbon na pinamumunuan ni Ping Lacson at saka yung katumbas ng Blue Ribbon na pinamumunuan ni Redon doon sa House of Representatives. Naglabas si Erice, congressman yan, at saka si Congressman Tinio. Nagpa-press con sila, in-expose nila na merong di umano
Palitan ng text sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni BBM. Nagpapatunay na porsyento 7 billion. Alam nyo kung anong ginawa ni Redon tsaka ni Ping Lacson? Parehong sinabing hearsay. Eh bakit hindi nyo imbestigahan? Huwag kayong mag-alala. Yung galit ninyo na puro nakaw, puro pagtatakip sa mga magnanakaw, matatapos din po yan. Pwede bang habang buhay yan? Pag nagpalit po ng Pangulo, alam naman natin kung sino mananalo. Ano man ang paraan ng pagiging Pangulo ni BP Sara, kaya sila takot na takot eh. Dahil yung mga yan, yung lahat ng hindi bumabanat sa administrasyon, tandaan ninyo, kaya hindi bumabanat yung mga yan dahil may tinatago ring baho yan. Narinig nyo ba si Risa Ontiveros na bumira? Bakit hindi bumibira yan? Natuklasan na natin na sangkatutak ang insertion niya eh. Di ba? Once na bumira yan, pinaalala sa kanya ni Tunying, meron kang 3 billion na insertion. Baka magkamali ka. Ano ang sino po yung ginawang halimbawa? Si Chis Escudero, Jingoy Estrada, tsaka si Joel Villanueva. Ayaw nyong i-impeach si BP Sara. Bakit silang tatlo lang? Hindi ba maraming pumirma na binasura yung majority, di ba? Majority nagbasura ng impeachment ni BP Sara nung nagpasya yung Supreme Court. Bakit yung tatlo lang ang kinasuhan? Hindi lahat na, Badong, sabi mo, pagbawi yan, di ba? Malamang sila lang yung tatlong may kaso talaga. Yan yung halimbawa. Binibigyan sila ng halimbawa. Ito ang mangyayari sa inyo once na pumalag kayo. Kakasuhan namin kayo. Sisiraan ninyo yung mga magagandang proyekto ni Tatay Digong. Okay lang manira. Okay lang manira kayo ng proyekto kung yung presidente nyo may pagmamalaking proyekto. Sa kawalan nga ng proyekto, pati yung pautang sa SSS pinagmalaki na eh. Sa kawalan nga ng proyekto, pati pagbabayad ng utang, pinagmalaki na eh. Paniwalang-paniwala yung mga vlogger na loyalista na nabayaran na ni BBM lahat ng utang natin eh. Nung tumambad sa atin na pinakamalaking utang ngayon ng Pilipinas, breaking all record kay BBM. Gulantang sila eh. Panay panlilin lang ang gusto ninyo. Si Auntie Claire, akala nyo sikat na sikat? Subukan yung patakbuhin ng senador na magkaalaman. Kung talagang sumikat yan sa kababanat niya sa mga Duterte. Si Sara Duterte po, ang nakikita na at mga Duterte lang ang nakikita namin pag-asa ng Pilipinas. Wala kang itulak si Pain eh. Panay pahulog eh. Panay pagtatakip. Ayaw mag-imbestiga ng matino.